O yung partido PDP po, Partido na Demokratiko, Partido Demokratiko Pilipino makapili. Kaya talaga niya, Mr. Partido Demokratikong Pilipino, PDP. Ano niya, Mr. Maravillas, yung balita, abandon ship na po. Yung presidente na mismo nila, tumalon. Sinking ship po, mga kababayan. Ayan o. Ito yung balita ngayon sa Politico News. Duterte ship is sinking. Pipito Alvarez resigns as PDP President. Talagang mangyayari yung sinasabi ni Rama. Silang dalawa na lang ni Maudigs po ang matitira. Nagsipaglayasa na po, mga kababayan. Sino man yung magugusto sa ganyang uri ng partido na ang kinikilalang leader po, destabilizer. Pero niya, Mr. Maravillas, di ba nagsabi si Maudigs doon sa video message niya sa Nausog, sa Angeles City, na hindi man siya kontra kay Marcos. At wala siyang plano na tanggalin si Marcos. Maniwala man kayo sa bali-baliktad na statement po ni Maudigs. Ipag-review mo yung mga previous statements niya po sa mga Nausog rally. Napakalinaw yung agenda niya. Pagkatapos kahapon, bigla naman kagabi po, iba na naman yung sinasabi. Wala daw sila plano. Gusto lang daw nila mag-express ng kanilang damdamin niya. Pero wala, hindi man niya ako galit. Ano pa, mga kababayan, nagsipagtalunan na po yung mga members nila sa PDP. Ito po yung latest, ibigay ko sa inyo yung kwento. Yung presidente na mismo ng PDP, si Pipito Alvarez, tumalo na po. Yan sabi dyan, the Partido Demokratiko Pilipino, PDP of former President Duterte has suffered another major blow ahead of the 2025 elections with the resignation of Palawan Representative Jose Pipito Alvarez as the party president. Sa sulat niya po, dated June 10, 2024, June 10 pa pala, Alvarez said his resignation was effective immediately. Tapos na po yung partido niya, ni Maudigs. Sila na lang. At malamang, mga kababayan, itong si Alvarez, na-disown na siya po, yung mga statements po ni... Ka-expected na siya na talagang magre-resign as president. Yung mga atake po ni Digong sa ating Pangulong Bongbong Marcos, disown na niya. Hindi ba na niya yan party stand? Diba? Yung mga pagmumura ni Digong sa Nausog rally doon sa Davao, pati sa Cebu, disown po ni Alvarez. So ito na nga po yung naging pinaka-latest na aksyon. And possibly po, itong si Alvarez ay will join the majority party. Pwedeng doon sa partido ni Martin Romualdez yung Lakas, or doon sa Partido Federal ng ating Pangulong Bongbong Marcos. So, maubusan po ng tao, mga kababayan, ang mga Duterte. Doon nga po kagabi, binanata na ni Baste si Bongo. Kasi si Bongo po, dumidistansya na sa kanila. Nag-strategize din po, siyempre, si Bongo. Dumidistansya sa Nausog. Hindi na po nag-attend sila ng mga rallies. Murahan ng murahan. At ang mga placards po, Marcos resign. Siyempre, magagalit yung mga Marcos supporters. Kung nandun siya palagi, malamang matalo si Bongo. Hindi na po mananalo sa re-election. Pati si Bato, si Tolentino po, dumistansya na sa mga Duterte. Kahit nga po si Robin Padilla, hindi na sumasama sa mga rallies. Although, ngayon po, ang latest kay Robin Padilla, nag-file siya ng resolusyon para imbestigahan po yung sabi excessive force na ginamit doon sa pag-serve po ng warrant of arrest kay Pacquiao.
Hanggang doon na lang po si Robin Padilla masabi na hindi pa niya iniiwan, although hindi man po siya re-electionist senator hanggang 2028 pa po siya. Pero itong tatlo pong senador, si incumbent Senator Bato, Tolentino at saka si Bongo, kailangan nila yung support galing sa mga Marcos loyalist. Kung sasama sila palagi, si Kwan nga po, hindi ko nakikita yung gustong kumandidato sa lineup nila, si Philip Salvador, umiiwas na rin po dito sa Nausog. Yan ang reading natin. Ang mga DDS po, kukunti man lang sila. Sa totoo lang po, maiingay lang po. Mas marami pa yung mga dilawan. Yung boto po ni Mau Diggs noong 2016, mga Marcos supporters po yun. At yung boto po ni Inday na 32 million plus, 31 million plus doon, ang Marcos supporters. Yan ang katotohanan po, mga kababayan. So yun ang rason kung bakit po itong mga incumbent senators dumidistansya sa Nausog. Gaya nagalit po si lalo kay Bongo, kumparian niya kita Pagkatapos ganito, siya yung inaasahan na makikipaglaban kasi senador. Ngayon, hindi mo na makita, hindi na sumasama. Yun ang hinanakit, mga kababayan, ni Baste. Napakalinaw yung statement ni Baste. Kahit yung mga DDS vloggers po na bigla. Although yung mga reactions po doon sa video ko kanina, drama man lang anya yan ng mga Duterte para isalba si Bongo, palabasin, inaaway. Pero sabi ng mga netizens po, iisa man lang anya yung likaw ng bituka ng mga taong yan. So, hindi pa rin nila iboboto. Dumistansya man po si Bongo, si Tolentino, si Bato, dito sa mga Nausog rally po, hindi pa rin sila iboboto ng mga Marcos supporters kasi nadala na po. Tapos kayo ngayon. So, balikan natin ito. Yun din ang rason kung bakit dumistansya na. Itong mga members, nag-disintegrate na po sila. Abandon ship. Mismo ng presidente ng PDP, umalis itong si Pipito Alvarez, congressman ng Palawan. So sabi sa kanyang sulat, due to personal reasons anya, I decided to resign from the party. I valued the opportunities and experiences presented to me, and I am grateful for the support I have experienced. Sabi po niya. So sabi diyan sa kwento ng Politico News, PDP has been rocked by mass resignation in recent weeks. Last May, over 60 politicos from Negros Occidental, including Bacolod Mayor and Bilyonaryo Alfredo Benitez, bolted the party. Nagsipag-alisa na po. Earlier this month, Cebu Governor Gwen Garcia announced her resignation from PDP, citing her ongoing feud with Cebu City Mayor Michael Rama, a party stalwart. Mandawi Mayor Jonas Cortez followed suit, citing his wish to keep the city under the One Cebu Party led by Garcia. Wala na po, mga kababayan, abandon ship. Kaya po, na-observe natin, si Inday po, depressed na nangayayat po. Pumayat si Inday po, mga kababayan. Paano na yung pangarap na run sararan? Yung run sararan niya, yung 2022, hindi man natuloy. Kasi alam niya, hindi siya mananalo kay President Bongbong Marcos. O ngayon, umaasa pa naman siya, mga kababayan, na siya na yung i-endorse kasi nakipag-unit team na siya may pa. Yung mga politika po all over the country, majority na kay Martin Romualdez na po. At si Martin po, ikot ng ikot sa buong Pilipinas, laging dinodumog ng napakaraming tao. Kaya high blood yung mga uto-utong DDS vloggers niya. Desperado na po, laging galit, siging pangmura.
Habang yung mga vloggers ng ating Pangulong Bongbong Marcos, relax na relax, sige lang ang tawanan. Yan kasi, mga swapang kasi. Pero niya, Mr. Maravillas, nakita mo yung latest kay Harry Roque? Ay, rimate na siya. Booking na po siya. Na? Na booking po si Pogi na sabi travel companion niya, sabi diyan, I need a travel companion since I am diabetic with coronary stent and suffering from acute spinal stenosis. Yan po sabi ni Harry Roque in the affidavit of support found inside the Pugo compound of Lucky South 99 in Purac, Pampanga. Kahapon, sa interview po ng SMNI, sabi ni Harry Roque, yan po ay dating tao ko pa at siyempre po, matagal ko nang hindi siya tao, dala-dala lang yung mga records. Ang balita ko po, nakikitira dahil bumalik po sa eskwelahan yan. Sabi pa niya, siya po ay isang college graduate at siya po ay kinuha ko bilang isang IT. So, paano mga kababayan, na-booking siya doon by his own admission? Bakit kinuha mo ang isang IT na maging travel companion mo papuntang Europe? Paano kaalagaan ng isang IT? Nasabi mo, kailangan mong travel companion kasi diabetic ka at saka may spinal stenosis. So, ang gaipuan mo, kailangan mo dyan, nurse, para mag-asikaso sa'yo. Bakit IT? IT-ng guwapo. Ito naman ang Philippine Star. Bakit naman nakahubad ang ginawa ninyong picture? Yan Philstar po ito. Sabi diyan sa report ng Philstar, sila po ang nag-handle, isang grupo po yan ng mga barkada ng aking IT o aking social media presence. Sabi ni Harry Roque. Dahil sa kagadaldal ni Atty. Roque, mga kababayan, nagkalat tuloy yung ganito mga picture. Sino kaya ang taga-abot ng tuwalya ni Roque habang naliligo? May nakatayong lalaki po dito, nakatalukbong. Naging curious tuloy yung mga mamamayang Filipino sa galawan po ni Roque, pati yung kanyang pusing at talsik ng kanyang mga daliri, inobserve ng mabuti ng mga tao ngayon. Ay, Atty. Rostom. Ay, Rostom. Bakit ba na pumasok sa isip ko si Rostom? Roque pala, hindi Rostom. Ay, Atty. Roque. Pero mas bagay sa kanya yung Rostom. Ayan man lang po, mga kababayan. Ako po si Dante Maravillas. Bye-bye. God bless.